So ang atong mensahe karon giuluhan nato, God is our true perpetual help. No, ay familiar ba siguro tayo sa nang perpetual, no? So mo na siya ang perpetual meaning kanunay, no? Ang uban na perpetual sukor. Sukor yapon is help, no? So kini siya, no? I hope masabtan nato ni and I hope makonek nato ni siya sa mensahe ni Kevin nunya, no? If ever murag nawagtangan ta pagsalig sa atong perpetual help, I hope magrepent na ta, mobalik ta sa pagsalig diha sa atong perpetual help, no? Ang Dios mismo mao atong tinuuray nga kanunayng panabang. So karon nga Sunday, no, nagbalik ta sa atong online, no, wa na tay face to face, dili kay nahadlok ta, dili kay wa na ta mosalig sa atong perpetual help. Ang reason na ginana is tungod sa travel restrictions nga mga kaigsuonan dili pwede. O sa ubang mga areas nga bawal gyud mismo ang gathering, no? Although sa province dili man siya totally bawal, pero kan lang kanang naala again katong mga restrictions sa capacity sa kanang binyo, no? So but ang muna nga to labi na sa TISA for example, tungod sa kalagyo sa mga members sa mga involved og other like Cordoba, Mandawi, Talisay, Pinglanilla. So mura we just go back sa pero once nga naa na pud tong nga allowed ta mo travel, wala ta restrictions kaayo, limited atong restriction for example, balik kita. No, kay kung kaya nato lagi mo adto tag atong trabaho, adto tag mall usa pa diha, unya dili ta kaadto sa atong pagsimba, questionable na sa matas Ginoo. No, so muna nga once nga dili kaya gyapon natong adto dito, adto ta sa simba. Pero kung naay pagbawal jud nga maglisod nag-travel atong pigsunan, halos wala na makaabot tungod sa halos wala may tao sa TISA area, muna atong gihunong, but it doesn't mean nga nawala atong pagsalig sa atong true perpetual help. Okay, so ang atong outline karon mo ni introduction, then of course atong mga pagdasig, no? Have faith in God, no? Then entrust your life to God, and then learn from the words of God and pass the test of God, then introspection. So kana siyang mga butanga ato na siyang tanawon karon, no? Ug nganong ako nang gihatag, I hope nakakapon ta ani, no? So introduction, no? Daan sa dang tugon pala na, no? Psalms 54 verse 4 ingon diha ni David, but surely, so wa gi siya pagduha-duha, no? Surely kita ka nagduha-duha ka ta or sure pud ta, no? So ingon diha, surely God is my helper, the Lord is the upholder of my life. So mao na ang pagtuo ni David, no? Siya nagsulti, sure kay siya, no? Nga ang Dios mo iyang manlaban yang mutabang niya or panabang niya, ug ang Ginoo mao'y nagapasustenir sa iyang kinabuhi. Tinuod man gina, no? Kumutuo ta nga ang Ginoo may nag-uphold sa atong kinabuhi karon, do we still believe that God is our helper? So I hope dili putlo na to ang verse, no? Mutuo lang tanin tumoy, di ta mutuoan ng first, no? So sa Old Testament na siya, sa New Testament mo sad, no? Ingon diha usa sa kan magod problema nato usahay gyud nga maratol len ta kanang ato bitang hisgot na tag kwarta pang asa tag asa tag bakaon ana mo na sa garang worry gyud nato, no? So sumala dire sa writer of Hebrews, keep your lives free from the love of money. Kay usa gyud na sa dili ang money itself, it's the love of money. Sumala pa sa Timothy nga the root of all evils, no? So yun dia, keep yourselves free from the love of money and be content with what you have. Ngano man nga makuntinto lang ta, sumala dire na ang rason, no? Because he has said, ang Ginoo mismo nagaingon, di ta mo biyaan, di ta mo pasagdan, no? Di ta mo talikdan. So kanang mga termino like that, no? I will never leave you or forsake you. Musalig bata ni? Mutras bata sa Ginoo sa iyahang saa dire, no? So kung mao na nga dili ta niya pagabiyaan, dili ta niya pagatalikdan, dili ta niya pasagdan, ingon niya confident kuno ta makasulti nga the Lord is my helper. So muna kung dili ta confident nga mosulti the Lord is my helper, basin napata sa problema, napata sa problematic patong standing before God, no? Nga
hadlok ya punta nga biyaan tas Ginoo. Because the Bible is clear. Klaro kayo na old and new nga gibawal gi kuan gyud kana siya ang atong helper. Ganin siya dili na ta angay mahadlok, no? I will not be afraid. Mo na dapat atong confidence. Muna pangutana makaigsunan confident ba ta moingon? Nga wa ko'y kahadlok tungod kay ang Ginoo mao akong mananabang. No? Hindi, what can anyone do to me? So, diya makita na to no nga both old and new kan gina siya. Naana siya nga pwede nato nga masandigan, no? Pwede natong masaligan nga ang Dios dili mo biya kanato, di ta pasagdan, di ta talikdan. Unya tungod ni ana nga atong paglaom makasingon dita nga confident ta ingon nga ang Dios ang ako mananabang, di ko angay mahadlok pa. Basin mo ingon ta nga dugay ra man kanang gisulat brad, no? 2000 years ago man ang New Testament, no? Ang katong Old Testament kan David murag mga basta mga 3,000 almost 3,000 years ago na, no? But we have to remember, ingon dia, Christ is the same yesterday, today and forever. No? Many people quote this one pero nalimot sila. No? Sayang kayo kung mo-quote lang ta but we will not believe in it. No? Klaro na diha no? Nga si Jesus way paglubad. No? Way pagkausaban. Siya unsa siya sa una mao gyapon siya karon ug mao pud siya hangtod sa kahangturan. So I hope kana nga mga ato na siya kanunay nga dili nato ikalimtan no, ato ito isilsil sa ato alimpatakan no, ato i-remember kanunay nga mao kana ang Dios nga atong ginasimba. Dili siya tao nga walay gahom, gamhanan siya sa tanan. So I hope ato na siyang kanunay hinumduman. So katong panabang si Ginoo do nato yung mga kondisyon po no, dili pod nga automatic no, kay kung automatic man god magpaano man ta mag-abusar ta, mo ginay klaro ang istorya no, mag-abusar man gilang tao. So dunay mga butang no? Aron nato makuha ang iyang tinurayng panabang diri kanato. Una nga kung ihatag lang ninyo, although dili ni siya ingon nga mao gini tanan no, ako lang ihatag upat lang para dili pug kayo bugat, dili lisod hinumduman no, kay kung daghan ka ta mga puntos man god ang tendency malimtan no. So mo na nga muhatag lang ko mga tag-upat ka puntos para dili kayo lisod hinumduman o batag karon ug unya atong masabtan o ma-recall kining atong gipangtun-an no. So una, aron nato madawat no katong true perpetual help nato, katong tinurayng panabang ngadto sa Dios, pagikan sa Dios. Una, musalig ta niya. No? Una, musalig ta niya, mutuot ta niya, no? Sa New Testament, Hebrews 11:6, kung wa tay pagtuo imposible nga mahimuot ang Ginoo. So muna kung wa tay pagtuo, usa na to pag-avail sa iyang panabang. No? So mo siguro na mahadlok ta nga wala tay mahadlok din ta, di ta musalig niya tungod kay siguro kulang atong pagtuo, no? Pero gud diha kung magtuo ta ingom diha ma-please man siya nato. Kanang mo tinuray pagtuo ha. So klaro no, kung walay pagtuo, di siya malipay, di siya mahimuot. No? So kung di siya mahimuot, di ka ka-expect nga madawat nimo tong mga ngayang panabang. So mo na nga magwalo ta o maglunang tas kahadlok sa mga kabalaka o unsa pang mga butang nga nasa kalibutan, no? So ingon da no, kinang imposible nga malipay siya no. Pero katong muduol kaniya, no, kung mudangop ta kaniya, mutuo kita nga siya nagalungtad, no, naga-exist siya og ganti siya sa mga nangita kaniya. So usa na niya ang ganti katong pagtabang kanato sa atong mga panginahanglan, no, labi na sa mga kalisdanan, no, sa mga hulga sa kinabuhi and so on. So I hope klaro ka na diha no, nga dapat na atay pagtuo, no, kay kung wa tay pagtuo dili mahimot ang Ginoo, di mahimot ang Dios, di ta ka expect anang mga iyang gisaad diha sa kay naa man mga kondisyon lagi gid, di man siya gid automatic. Ang automatic ra nato ang life nga ato, no? Outside from life kanang mga butang nga magahins gina sa atong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoong Dios. So unsa man ang pagtuo? Assurance of things hoped for, conviction of things not seen. So kung wala pa nimo makita, no, ang kanang perpetual helps, no, kada bang padabang gid sa Ginoo sa imong kinabuhi, be assured, no, nga may tabo na imo nang gilaumang may tabo. So mo na ang pagtuo. Dili kinahanglan mo tuo ta nga nakakita na daan, no? Klaro man na din, no? Ang faith is the assurance of things hoped for.
sigurado ta sa atong gilauman. Kung naglaom tag pagtabang gikan sa Ginoo, no? Then we should be assured di ta magduha-duha, no? So mo na ang point dia, no? Hindi conviction of things not seen. Convicted ka, konbensido ka nga bisag wa pa nimo makita, pwedeng buhaton sa Dios. That is faith. Okay, so I hope inganana atong pansa atong kanunay ihuna-unaon. So muna ang ato ni siyang mura ni siya sort of repentance gyapon, no? Kaya ano man mubalik ng guta. Kung una-unaon kini siyang mabutanga basic naman no, kaya ito pagkatunan basic lang. Pero say malimot man ta, muna mubalik ta, no? So change of mind kung for example nalimot na ta. So muna na siya apoy connection sa gitudlo ni Brad Kevin kaniya sa atong Bible study. So kini tulo ka attributes sa Ginoo nga atong hinumduman kanunay. Sa akong yun, basic ni siya. Pero sa akin, nalimot ta. No? So una is God is omnipotent. So ipasabot ng God is omnipotent. No? Gamhanan siya sa tanan. Kung sa may gahom niya, nga kaya niya. Example niya. Wala ko gibutang kato kalibutan o langit. Mutid ako example. No? Pero kanilang. Kay mura mag dako ra kay ito. Kanilang. Ang Ginoo ingon. Let the earth bring forth living creatures of every kind. So cattle, creeping things, wild animals of the earth of every kind. And it was so. So makita na to, sulti lang si Ginoo. No? Pagawsa og mga kani siya mga living creatures nga dagko ug gagmay, no? Bisag unsa klase, no? Mga kaning nay tame ug wild. Siguro sa mga cattle, baka, imagine mo baka dako na, no? Ang mga kabayo dagko na. Ari ka sa wild animals, no? Elepante, di man siguro ko wild elepante, no? Pero ma-consider mo siguro wild mga leon, tigre, no? Of course, dagko kay na siya pero kayang himos Ginoo pinagi sa pulong lamang. Kitang tao, ug moingon ko ninyo, ug moingon ta nga mugawas untang lamok kanang out of nothing. Kaya na to himuon, gamay ra ka ng lamok. Di ba? Layo ra gitas Ginoo. So diha makita na to nga out of nothing God can create anything. So in other words, God can destroy everything kung iya pod nga gusto. Tungod kay iya na siya kagamanan. God is omnipotent. I hope di data malimot ana. Ikaduha, God is omniscient. Nasayod siya sa tanan. Why tinago? No? Why tinago? Why matago? Tanang itong mga versikulo, Old Testament. Sa Ecclesiastes 12:13, unay conclusion ni katong ni Solomon nga nagsulat ani. So the end of the matter all has been heard. So ang sugo yang sugo dire is fear God. No? Kahadlok yang Dios ug tumana yang mga sugo. Kay mao ni kinatibuk-an nga murag katungdanan or buluhaton sa usa ka tawo. So ang paghadlok sa Dios o pagtuman sa iyang mga sugo. Ngano man nga mahadlok man ta niya. Na ang rasyon dire sa verse 14. 4, kanang 4 klaro ana. No? Kay ang Dios magdala ko na ipakita tanan ngadto sa hukmanan ang tanan nato mga binuhatan including the secret thing whether good or evil. So kana klaro kana siya no nga tanang mga sikretong butang good or evil mo abot into judgment. Kanang maabot gyud makita sa Ginoo ba? No? So muna nga dapat mahadlok tas Ginoo. Bisan to la grabe na kini atong tempting kini atong pagsimba nga online, no? I'm sure kan kayo daghang kay distraction siya, no? Kung kita nag-on lang ta computer, nila ita gibuhat wa gito ni simba, kay baong ginawa na? No, kay baong ginawa na. Kung say rason nato nga dita ganahan mo simba, kay baong sang ginawa na? Bisan pag mo justify ta sa mga nasa in the past na mga Brad, pasensya Brad, dili ko kasimba. Iko dapat dili ka ko adto kas Ginoo. Kay ang Ginoo nga hibaw, no? Ang ako dasig ra man ang ako, nga mo dasig ra ko pagsimba. Pero ang pagsimba iya nas Ginoo. So manang whatever reasons nga atong hatag sa tao, kung dili mao nakita nas Ginoo. So unsay ginabuhat nato karon takna nakita niya. Unsay na bisan pag nagsimba ta, pero atong nahuna tas layo, nakita, nabasa sa Ginoo ang tanan natong mga sekreto. So manghadlok kita sa Ginoo ana. So ingana ang atong Dios omniscient. Old man na sa new mausad.
ayaw kadluki kino sila pasabot ng context ato katong mo persecute nila no mo context. But anyway, ingon ni Kristo, nothing is covered up that will not be uncovered, no? Wala kunoy tinago nga dili maabri, no, dili makita, no? Nothing secret, no? Klaro kayo, that will not become known. So nga na ang atong Dios nga ginasimba, no? Walay sikreto nga matago. So mo na nga magkan kita, maghunahuna kita tarong, no? Am I hiding something from the brotherhood or bisag kinsa, no? Wala na siya dili makita sa Ginoo because our God is omniscient. Next, our God is omnipresent, no? So man omnipresent, bisag asa na siya. Okay? So si Christ, no, wala na ko maadto sa katong Psalms kataas naman to, no? Namdo Psalms 139, no? Where can I go from your spirit? Bisag asa pa ko tago, you are there. Kini lang New Testament na lang ta. Kay mas close sa atong panahon. And where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Pasalig na sa atong Ginoo, no? Kung duha o tulo ang mag-abot, no? Na ako sa iyang ngalan naa siyang taliwala. Na siya sa talawala ng duha o tulo. Kini nga context ani kung tanaw natong context ni paghusay ni sa mga nakasala nga igsuon. Sa dihang maghusay ni sila na kay duha o tulo nagtigom sa iyang ngalan naa siya sa taliwala. Unsa pa kung simba? Kung dunay duha o tulo nga nagsimba sa Ginoo, wala siya sa atong taliwala? May question. So mo na nga kung naa siya sa taliwala, bisan pag nay virus ang tapad ni ang kontra nimo, pwede niya nandili mo lapos sa imo. Kanaam siya sa taliwala. Di ba? Kana kung at buta na to ba? Because ayang gahom dili limited kita. Siya nakakita sa virus or whatever na secretong things, no? So mo na siya nga kung kuan so na kung nagasimba ta na ako no siya sa Okay, so again, no, yun naa siya sa atong taliwala. So again, lig-on kay tagbabag actually, no? Do you think God can maigo siya sa virus or whatever harmful things? Una basta po lang pikas mong kauban mo igsuon naa ato tinuod, no? Kinatakdan siya for some reason. Yang Ginoo na sa taliwala. Do you still doubt nga kaya sa Ginoong kadi na kalusot sa Ginoo? Pwede ra ginatay hupon, istorya lang gani, pwede nang pawagtangon, no? So man nga again, I hope ato gina siya kanuna isalig sa Ginoo ang tanan because why imposible niya, no? Later I will say nga something pagid ani, no? Pero for now kana lang ipakita, no, nga naa siya sa taliwala, dako siya nga katabang sa ato. Kana kung tinuray ta nagsimba ngadto sa Ginoo. So mo nang tulo ka attributes sa Ginoo. I hope di nato na malimtan. I hope ato na siyang tuhuan. I hope mutsalig ta sa Ginoo. Saliga nato siya nga siya is omnipotent, omniscient, omnipresent, no? So man ay pagdasig nako, have faith in God, trust in God, no? Kay daghan kayo ang mawala sa ato, no? Nga kun dili ta magsalig sino, mawagtang ta og mga peace of mind. Wa magtangan tag mga kalipay nga pwede ra unta, no? Pero tungod sa atong mga kabalaka, no, sa atong mga kadlok and so on, ma-deprive ta, no? Na atong Old Testament nga saad. Ingon dire, no? Kadto nga nagapuyo in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty. So kana ikaw, you who live, ingon ni David, ikaw nga nagapuyo, no? Diha sa kanayang landong o sa yang labang kagahon, no? Yang murag sa lipdanan, no? Andi sa landong, so you will say to the Lord, my refuge, my fortress, my God in whom I trust. So klaro, no? Ang nagapuyo, no? Ingon diha makasulti ngadto sa Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan, ikaw ang akong kuta, ikaw ang Dios nga akong ginasaligan. Kaya ba ni nato isulti, mga kigsoon, mga kigsunan? No? Kung dili nato ni kaya, basin natay problema sa verse 1. No? Kung basta po, no,
halos wa tay time para sa Ginoo. Madlok gyud ta. Remember, dili man gyud ta kadi siyang mga saad diri kinahanglan mga naatay pagtuo sa Ginoo. Di ba? Makuha nato ni siya kung natay pagtuo. Pero kung halos di kita mahatag times Ginoo, munang mahadlok gyud ta di ta confident ingon my refuge, my fortress, my God, no? So klaro kay na si David ingon kamo kung nagapabilin kamo sa landong sa Ginoo, ingon dia makaingon mo sa Ginoo ang akong dalampanan, no? Akong kuta. Kining kuta kani sa panahon nila sa una, very powerful ni because wa pa may mga eroplanong mobomba, no? Ang ilang mga sa una, ilang mga armas, mga pana. So imagine ako ng Port San Pedro, no? Kung naay mo tirag pana, makadulot balas mga batos Port San Pedro, no? Muna sa Japan daghang kay mga temples dito, pagka di gyud basta-basta masudlan na siya, kung di ka maagi sa tulay. Kay perting lig-una ka ng mga bato nga nagpalibot ana, muna kitawag fortress, no? Ingunana nga di gyud kasulod ang kaaway, no? Dili ka ilang mga armas kung silang iwan dili kasod. Ingunana pud ang Dios kung mao atong dalangpanan. Why unsang mata nga mga makasulod sa ato kung iya gyud panilipdan, no? Kung iya tang panilipdan kay mas lig-on siya sa tanang mga butang sa ning kalibutan. Ning kalibutan na, no? Sa ngano kuno nga makaingon ta ato nga siya atong dalangpanan, dunay rason na sad 4, no? Nanapod 4, he will deliver you from the snare of the fowler, no? So ilikay kuno ta sa mga litag sa kining mga naghunt og mga birds, no? Unya ilikay po ta sa mga makamatay nga mga paghampak, no? Mga pestilence, mga unsa pa na diha. Iklikay ta kana lagi kung kita nagapabilin kita sa landong sa Dios. Conditional kayo, no? Nganong malikayan man ta? O makalikay man ta na? Saan niya? He will cover you with his pinions or yung mga balahibo, no? Mura bag imagine ng manok ba, no? And under his wings you will find refuge. So muna itong kanta ganyan, under his wings, no? So naana sa Bible kanang under his wings, no? Both old and new. So diha makita nato no nga tabunan ka, imagine na kanang manok nga ang piso iyang tabunan sa iyang mga pako. Di ba? Makita nato maghatag siya kainit aron dili mamatay ang piso. Nya kun do na po yung mga mo tukob na mababagan sa iyang mga pako, dili gid siya madutlan ang piso. Okay? So ingunana ang sa Ginoo sa ato, no? Ang yara bang pagkamatinud-anon kuno mao atong shield, no? Mao atong taming o kining buckler. Kining buckler gamay ni siya shield ibutang ning modus imong kamot, no? Dool sa imong may imong rest, no? Imong pulso dapit, no? Para wala sa imong kamot, no? Para mo sagang, no? Mao ko na ang yang pagkamatinud-anon ingon ana kuno. So unsa may gamit sa shield, di ba? Ang mga posibleng makaharm sa ato dili gyud kadulot. So ingon ana ang saad sa Ginoo, ingon ana ang Dios nga atong ginasimba, why makadulot nato? Kana kumutuot ani. So duha ra gyud na, either mutuot ani o dili. Mata akong pagdasig, have faith in God. Aron dili kita magproblema sa atong kinabuhi ug maayo, no? So klaro kay gingon diha. Lain pang rason. By the way, ato sang before ta kung yung old and new, no? Si Christ mismo yang katundayon yang dayon na sa gipatayan sa Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it, no? How often have I desired to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. So mao kana ang sitwasyon sa tao, no? Ang Dios gusto nga mo tigumon ta, no? Sama kuno sa himungaan nga ibutang ang iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Pero kita dili ta willing. So may question. Kano sa pa ba ta willing, no? Nga mo pat ilalom sa gahom sa Dios, no? Kano sa pa ba? So muna I hope dili ta ato ni siyang again kung atong repentance murag kulang pa, ato ning appeal sa atong repentance, balik ta sa Dios. Mo turn around ta, change of mind, no? Moment sa meaning sa repentance, change of mind. So kita karon nagduda pa, please biyain taon ng pagduda. Balik na ngadto sa Dios, have faith in God. Kay old and new, klaro kayo nga ang Dios gusto gyud siya nga mo tabon sa ato sa iyang mga pako pagpadalipod kanato. So wag kita ang kadlukan kung kita nagapuyo ilalom sa landong sa Ginoo.
dire sa ang 5, 6. Ingon dire sa niya, you will not fear the terror of the night. So kato lagi katong mga nagapuyo kuno sa dili kuno di ka gani magkahadlok sa nang kahadlok kun mga makalilisang sa kagabihon. Ni sa mga araw kay araw pa man sa una no nga magalupad by day no dili ka angay mahadlok kuno ano man again ang manalipod ang Dios. For the pestilence kini nga pestilence magdanig sakit di ba, that stalks in darkness no mura tago pahipi ra na diha sa kangitngit, or the destruction that wastes at noonday. So bisag napay mahitabo kuno bisag kanang dagpudton tutok pwede gyud kuno ka nga dili mahadlok ni ana kana kun doon na kay kumpletong pagsalig ngadto sa Dios. Again, have faith in God. Mura gyud na atong usa sa ibalik-balik karon. Dire 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. So klaro ang saad no. Bisa pag usa ka libo pa na mahagsa di sa imong tapad. Or 10,000 pa, no? Napulo ka libo na sa imong tuong bahin dapit nihagsa dili kuno muduol diha kanimo. Daghang kay kong istorya ani pero dili na ko siya panon sa last Sunday sa Mahawak katong dito ko some of the things akong gi-discuss sa ilaha no. Pero kini lahi na to sa present need nato no. You will look only with your eyes and see the punishment of the wicked. So mo na dia kun dunay mga hampak ang Ginoo no tungod sa mga kadautan sa tao, pwede ra gyud makakita ta sa atong mga mata pero dili kuno makaduol nato no. So nindot kay nga saad no. Ang usa sa atong problema karon again is the virus. Kini virus di nato makita. And we cannot deny this one. Nga it really exists, no? Nag-exist gid siya. Pero mo na diha ang Dios mas gamhanan pa man sa virus. So we have to remember that, no, mga kaigsunan. So mo na bisag tapad nimo ingon re. Oh, for example, positive imong tapad or nakasalimuha kag mga taong positive. Pero kung ang Dios maoy nagauban kanimo kay ikaw nagasalig kaniya kanunay ka nga naghatag sa panahon sa iyaha, then ang kana nga virus di gina katakboy sa imo kung itugot sa Ginoo nga panalipdan ka kay siya may mas gamhanan sa tanan no. So natay mga cases na no natay igsoon positive iyang tapad pero kalos Ginoo negative siyang test no. So kana makita nato nga posible no? Posible jud because ang Dios mas gamhanan manggod ka sa virus. So nya kato no? So katong na situation na to no nahisgutan to nga pagsimba. Kung dire nga dili mo duol nimo so nga adto ka sa labas outside worship pwede gyud ta maka-encounter og tawo nga may virus. Na gyud pwede gyud na. Pero kung ang Ginoo mo putrek na to pwede pod nga iyatang protektahan dili ta matakdan. So kung ang tanang Christians for example faithful nga to sa Ginoo no unya unsa ni paraan no nga kay imo man kunong gihimong salipdanan ang Dios ang Most High diha ka nagpuyo, no evil shall befall you, no scourge come near your tent. So pwede gyud nga dili makaduol ang unsa man nga bisag unsa pa ng virus delta pa na or ano na uban ingon nga why should be afraid of delta when we have the alpha and the omega. In some way that's true, but if you really trust God enough no nga imo gyud siyang mo gihata mo imong isaligan nga maoy pag ano, but mo na siya no assuming kuno no nga kun naatay mga ingana nga case no nga kitantanan nagsalig gyud Ginoo unya na ang uban natong salamuha natakdan gyud pero kana dili na siya may tabo nga maabot sa ato kana kung kita nagsalig sa Ginoo no if we trust God. Pero if we test God lahi po na unsa man ang test God no kanang panahon na bitaw nga nabitay ingon ng Ginoo adi na lang ko mag face mask, di na lang ko mahugas og kamot, di na lang ko mag face shield. Because nabitay ang Ginoo, that's another thing no kuan na siya, that's already testing. Ang atong gitest ang Ginoo wa na tay faith ana. So delikado na kana nga situation na may nga adi na lang ko mag face mask no kay nabitay Ginoo. Ang pan diha is muhimo tas ato nga bahin. Maningkamot ta utob sa atong mahimo. If we trust nga ang face mask makatabang, if we trust nga face shield makatabang, we use it. Or we use them. No kana siya.
Unya in kaso nga for example nalimtan nimo no nahulog ba imong mask nga nakaduol diyan kan nay virus sa duol wala man to gituyo nimo then God can intervene no God can protect us kaya na to siya gitest no but we do our best muna we do our best God will do the rest no ayo pud himuha nga kini nga tong gikan karon ato na siyang biyaan ang mga butang what is essential no nga we think essential nga moyon ta nga diri nata no so kana ato na siyang gikan ang ato lang gikan diri nga once nga nagbuhat sa ato nga side bisan pag maabot tas na miligro ta God can protect us kay mo na yang saad sa ato so assuming again nga kitang tanan na natas gawas unya nagsalig tas Ginoo no grabe ta pagtuos Ginoo nagbuhat sa ato nga side and then dunay something di man nato makita na siya then diha ma-safe ta inigabot na to pagsimba sa church wala tay kahadlukan no pero nay usa ka igsuon diha nga for example natakdan tungod kay wala po siya kaayo mo kagos Ginoo kung ikaw na ka sa church nga nakasalimuhan na nimo ma-apply gyapon to kay ingon man ni Christ again nga kung daay duha or tulo gathered in my name naa po ko sa taliwala so mo na siya diha nga all in all makita to nga safe yoga. But again, we have to do our part. Ayog i-misunderstand akong message nga we will not do sa mga precautions, protocols, and so on. No? We are not saying let go of all those things. No? We do those things, but beyond that, nga kung masipya ta, God will take control. So mo na siya ang actually sa Bible. No? Daghan ako mga cases na mga istorya, dila ko mahatag daron nga nagi times nga wala beyond your control but God will take control. So mo na siya nga diha na mo come in ang saad sa Ginoo. Basta modbuhat ta sa ato nga kaugalingon. So I hope no we always have faith in God. We trust God because mo na pinaka-importante. No? With that napay ingon dire no. Si Christ mismo nagsaad no. Unsa di ba ang two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from your Father. So dili di ay mahitabo nga nay mahulog o dunay masakit sa ato nga wala mahibawis Ginoo. Kay omniscient ko siya. Powerful man siya, pwede niya i-stop. Pwede niya kanang ipalayo and so on. Because he is powerful. Naa siya kanunay. No? If you just trust him, no, musalig ta niya. Dako gyud chance nga kana siyang kita we will be safe. No? Of course, we have to remember later on, later na lang, naman ko lang verse pa na. So even the hairs of your head are all counted or numbered. So, nahibawaan gini Ginoo pila ka imong buhok. No? Katong mga upaw na, marag dali ra ihapon. Pero kanang baga kay buhok, dili na maihap og tao, pero ang Ginoo nahibawaan na nga mo ihap. No? So, do not be afraid. Insa, di ba, mas bililhon mo kaysa kanang mga litget, no? Ng sparrows. So, which is really true. So man nga again ang atong fear unta no makonvert into faith because delikado kita ra pud gyapoy pass-an aning mga butang kung kita dili kita mo fully trust in God no. So with that knowing all those things katong basic no nga ang Dios omniscient, omnipotent, omnipresent nga wa gyud tay ang kadlukan we just do our part no then we can freely entrust our life to God. No? Ato na lang isalig nga to sa Dios ang atong kinabuhi, no? Instead nga kita may sige tag pass-an sa kabugat sa atong mga gidala, ato ihatag sa Ginoo, no? Sa Proverbs nga trust in the Lord in all your heart, with all your heart. No? And do not rely on your own insights. So, muna salig ko no sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. No? Ayon na pag una sa katong ubang mabutang, no? In all your ways acknowledge him, no? Ilha siya, o siya rin mag-agi, mag-straighten sa imong path, no? So again, relate po nato ni, kung ikaw i-acknowledge mo Ginoo kanunay, bisan pag padulong kas virus, nga tao na virus, career, pwede gyud kang ilikay sa Ginoo. Di gyud na imposible, no? Di gyud na imposible mga kaigsuonan, no? That is if you trust in God, no? Para nako, di gyud na siya imposible because I really believe that God is able to do that, no? So males ang atong fear no kay naamay ato ra mang gisalig si Ginoo. But again, we will not stop doing what
we need to do, no? Muna ko emphasize that, no? So dire ni Christ, no? Come to me, no? All of you that are weary and are carrying heavy burdens, and will give you rest. So imagine, no? Ang Ginoo nag-offer. So nabugatan man ta sa itong mga kahadlok, sa itong kabalakas kinabuhi. Ngayon dia, nga duol kang Kristo, no? Ayaw mo pagdala og bugat sa inyo kamunay bukan dia, kay ang Ginoo kaya niya ng tanan, no? And I will give you rest. So man pangutanangan nang di man nato ihatag sa Ginoo nga nag-offer man siya kapahulayan sa atong mga kalag, no? Ngano di man nato ihatag nato, nganong ato pamangyong keep sa atong kaugalingon. So ato na lang ihatag sa Ginoo, no? Si Kristo na nagsaad, no? Dili siya na makak. God is able to do what He promised, no? So klaro kayo niya. Sa niya, take my yoke upon you. So meaning yoke gani medyo bugat po, dili gid nga free life, problem free life gyud na. Kana may yoke, di ba? Pero siya, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So klaro kayo, no? For my yoke is easy and my burden is light. So walay life nga, wala po tayo nga once nga mo trust na Ginoo, completely wala na gid day mga yoke, wala tay burden. No? Kaya ni Christ, for my yoke is easy, meaning makaya nimo, naagyapon. And my burden is light, so naagyapon kay kabugaton, pero dili na kasama ka bugat sa katong kung wala na to gihatag ngadto sa Ginoo. So inauta mga kaigsunan, no, nga ato i-entrust na lang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Nagsaad siya, nag-offer siya invitation to come to Him and trust Him and learn from Him and so on, no? So I hope makatabang unta ni sa atong tanan, no? So ato i-entrust atong kinabuhi ngadto sa Dios. Aron ta mas strengthen ang atong nga ang Ginoo gyud makatabang nato. Let's learn from the words of God, no? So basin mo yung tanga, puro sa mga istorya, wa mo to concrete example, no? Natay mga concrete example even sa Bible o sa ato pod nga mga secular life, no? So gud taning Exodus 23. Again, ang kini siyang saad dire nag-condition gyapon sa atong pag-alagad ngadto sa Dios, pagsimba kaniya, no? Ingon dia yang giisaran yang mga Israelites, ang akong angel magauna sa inyo ang atubangan. I will blot them out. So di lang ta mo go through aning mga dagkong mga contrast mga Israelites, no? Nga kayang papahawaon sa Ginoo pinaagi sa ang angel nga naguna, no? So ingana kagamhanan ang Dios sa mga Israelites, no? Ano siya? But in condition, you shall not bow down to them. So dili mo bow down to their gods. So dili ko na ta mo lukbo sila mga Dios. You shall worship or worship them. So dili ta mo sunod kuno sa ilaha, di ta mo yukbo sila mga Dios, di ta mo simba silang Dios, di ta mo sunod sa ilang mga ginabuhat, no? You shall utterly demolish them and break their pillars in pieces. So mo ni say no, gusto gis Ginoo nga kanang dili iya ipag-uba. Sa ako nang sa ubang message like before, I think couple meetings man siguro to. Di ba na ako na i-discuss, no? Nga ang atong role dire is kato, di ba nato na ma-demolish nga physically karon, we can do it by not sharing, not liking, and so on, katong ilaha sa mga laing grupo, because God really hates that one, no? So muna siya, once nga gibuhat nato na dinataangay pud mahadlok kay mo man condition dire, no? Nga ato di mo follow sila, di ta mo improve, di ta mo promote sila, di ta mo promote, rather ato gani i-destroy, no? So ang saad niya, you shall worship the Lord your God, and I will bless your bread and your water. So klaro ka na, no? Atong sakit makuha man sa itong giinom og sa atong gikaon, pero you know, I will bless your bread and your water. I will take the sickness away from among you, no? Later on I will give you a biblical example, but for now ako lang i-share ang tong example nga ako nang na-share sa una. Ano tay usa ka igsoon nga sickly siya before. Onya hantod nag Bible study ta. For the time nga nag-Bible study ta, nakatuig kapin siya, wa gyud siya mabalik sa ospital. Siya mismo nagsulti, no? Sa tubangan siya mga anak. So ang mga anak nakapaminaw magid ato. So wa man po ni deny ato. Ngayon na matag sa una no, before nga nag-Bible study, or before siya nag-Bible study simba, walay buwan kuno nga halos kada buwan gid, or sa halos kada bulan bisag kinsa lang anak ang tawgon pada sa ospital. So sa diha nga nag-Bible study siya, nakabot taw siya tuig kapin, no? Nga wala gyud masakit, no? Later of course nasakit siya, but we do not know the reason. It could be nga gi-protect siya nga dili siya madala sa laing nga pagtuo, or it could be the end of his life or her life pod, no? Kay
ang naman diri sa number 26, iya mang i-fulfill ang number of our days. So basin mo na po ito yung fulfillment sa number of her days, no? So pero kato, makita nato no nga sickly siya daan niya katong before nag-Bible study, halos every month siya nasa hospital, pero sa diyan nag-Bible study na nagsimba siya, bisag ubo-ubo siya, musimba gyapon siya, mapalayo na siya sa aircon. Makita nato naka-survive siya for more than a year nga wa gyud hospital. So makita nato nga klaro gyud nga pwede gyud himuon sa Ginoo. Naputay lang example, no? Usa ka membro magsimba mo likay, nagsimba mo lakaw, anto nagkasakit noon. Karon nagkasakit, makig-Bible study na. Mag-Bible study. Promise gid niya nga di na siya mo mulakaw nagsimba, mo simba na gisag maayo. Pero pagkaayo niya, di na pud mo simba. No? Pag-ayo niya, di na siya mo simba. Balik og sakit, diretso na siya kamatayon. So man di na to pwede bugal-bugalan ng Ginoo. Di na to sa aran, Lord, kung may lawas ko, musimba ko. Yan nagmay ng lawas, Lord, sunod na lang kay wakoy panahon. Di na pwede, no? So kung musimba ta, kung mo antas Ginoo o malaga tas Ginoo, ayaw ginagimo ang other reasons, no? So muna diya nga saan sa Ginoo pwede gyud i-take away, no? So I hope we will learn from these words, no? Nga ingon niya i-take away, and later I will give you an example, no? So dire no, yung i-fulfill ang number of your days. Arita sa example. Si Hezekiah, muna siya background, no? Dila nato sa tanawon kay wa man ti oras. Usa ni siya ka king sa Judah. Buutan ni siya, no? Ingon dire nagbuhat siya kung siya matarong, no? Sa tubangan sa Dios o sa mata sa Dios, sa Ginoo, sama sa iyang amahan nga si o yung katigalangan si David. Iyang gipangguba ang mga gisimbahan atong mga laing mga laing mga katunili iya sa Ginoo. Kato ipaguba sa Ginoo ba, no? Iyang gidugmok no, giuba ni katong mga places of worship nila, no, high places, mga pillars, ang even mga sacred poles nila, no, katong bronze serpent gani nga gipahimo sa Ginoo ngadto kay Moses, iya pong giguba. Kay ngano man, ila namang gihalad-halaran, no? Pero wa siya gigabaan, no? Wa siya gigabaan na ni, no? So unsa dito po, sa dihang nasakit siya, so anyway, next pa din, no? He trusted in the Lord, no, the God of Israel. So walay sama kaniya kuno sa mga kings of Judah. Nya, he trusted in the Lord, he held fast to the Lord. Kuna mga nindot nga quality, no? Pabilin gi siya. He did not depart kuno from following him, but keep the commandments of the Lord that the Lord commanded Moses. So buutan gyud si Hezekiah. Pero again, bisag usad mo kabubuutan, maabot yung panahon nga matapos na imuhang kinabuhi, diha ka na nga pwede jud ka matakbo yung sakit. Kay mo naman na end pud sa imong life, no? So diri sa chapter 38, naabot yung panahon nga nasakit si Hezekiah bisan pa siyang kabuutan. So paingon mo naman to end sa iyang life. So gipaagi lang sakit, no? At that point at the point of death na siya. So manayaw siya mo question, nganong namatay lagi to siya, buutan man to siya. O nganong nagkasakit lagi to siya. Posible na siya kung mao na siya takda pod nga may tabo para sa may kaayuhan na ng tawana, no? Mo bay kan ba murag katapusan niya, paagi lang na sa Ginoo. So di gyapon ta mo question na, no? Motong sa atong kanta niya, thanks to God for my redeemer, both negative ug positive, ato gyud pasalamatan ng Ginoo. Okay, so dire makita nato no, makaigsunan. Si Prophet Isaiah niadto kaniya, giingnan gyud siya, ang Ginoo nagaingon, panghipos na kay mamatay ka di na ka maayo. So meaning natapos gid ang iyang mutapos lang iyang number of days, no? Na fulfill ang iyang number of days tungod sa iyang kaayo. Kay nga matungod na nga, I will not fulfill the number of your days. Nga yaman tong gibuhat nga di ba ing mantod nga kung dili ka simba atong kuan, imo sila i-destroy completely. I will fulfill the number of your days. So dire na fulfill na pero naisakit nga gihatag, no? Mura pang tapos niya. So dito mo question na, no? Pero tanaw na to. Hezekiah, bisag kinsa naman siguro, pareha po na nato, mutalikod kita, mo hilak kita, di taganang mamatay. Di ba? So hilak taon siya, no? Tingin niya, oh Lord, no? Yagi pahinumduman ng Ginoo, oh Lord, I implore you, naghangyo ako kanimo, no? Nangaliyo po ako kanimo. How have I walked before you in faithfulness with a whole heart? No? Nindot kay ihang claim. I hope maka-claim tan ni, no? I hope maka-claim ta na. Nga galakaw ko sa pagkamatinud-anon sa tibok na kong kasing-kasing. And have done what is good in your sight. Nakabuhat ko sa mga matarong o sa unsay sakto sa imong tubangan. So si Hezekiah kuno wept bitterly. Dili lang kay hilak-hilak. Hilak ito nga kanang pirtig yung guula, no? He wept bitterly.
Kay again, we know, bisag kinsa naman, no? Wa gyud ganahang mamatay. So karon, the word of the Lord came to Isaiah, Jagot, and say Hezekiah, thus is the Lord, the God of your sister David, I have heard your prayer, I have seen your tears, I will add 15 years to your life. So pag yung I will add, meaning, natapos na to yung 15, yung prescribed number of days, pero i-extend sa Ginoo for 15 years. So I hope you will learn from God's words. No? Pwede i-add pagani sa Ginoo ang atong kinabuhi. So, kung kaya niyang i-add atong kinabuhi, ang ato na mahimo, pray na lang kita. Ako, mausada akong kanunay prayer, no? That God will give us more years to be of service to the Lord, no? Free from sickness, aron we can serve better, no? Pero again, ang Ginoo ra mo kay bawa na. So, muna nga, if ever na masakit, dili po ta mo question Ginoo na, no? Kung masakit siya leading to his or her death, it could be. That's the end of God's katong provided number of days, no? Gipaagi lang ana. So di ta ka question Gus Ginoo ana. But we have to be assured, no? Nga daghan pwede gyud mga buhat niya ang mga maayo para nato kana kung atong i-trust ngadto sa Ginoo ang atong kinabuhi, no? So siya gyud tinuoray natong help, no, sa atong kinabuhi. Way lain makatabang nato. So last nako is pass the test of God. Unsahay mo ni siya problema pud nato, di ta kadawat sa tabang sa Ginoo tungod kay gamay lang gani nga test mo give up na ta, no? Mo fail the test na ta. So saan na to pag kuha sa kanunayng panabang, no? Unsa na to ma-enjoy ang kanunayng panabang kung gamay ang test tas Ginoo, give up na ta. Kay we would rather follow the world rather than the word of God or rather than God, no? So mo na question po, no? So mo na nga atong pagdasig dire, you have to pass the test of God. Sa Old Testament natin example po dani, no? Katong mga Israelites giingnan ni Moses, no? Remember the long way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness. So mura gilangay-langay sila dito sa dito sa kamingawan. Ang tuyo ra gyud Ginoo ato is in order to humble you and testing you to know what was in your heart and whether or not you would keep his commandments. So mao na siya ang atong hinumduman, no? Nga ingon dia usahay ipakanta, no? Mura bag i-humble ta, no? I-test ta, no? So we do not know unsay mga paagi sa Ginoo pag humble nato. Pwede ta i-humble pinagi sa sakit, pwede ta i-humble pinagi sa disgrasya, pinagi sa kawad-on, or tanang mga kana makaingon kita sa panahon nga kung muluhod na kita sa Ginoo, muluhod na kita ba kay wa na gyud, no? Kana pwede nang himuon sa Ginoo. Pero muna he is just testing us, pero kung mo kanta, no? Mo lahutay ta, mo barog kita, di ta mo give up dayon, di ta mo biya sa Ginoo. Ingon diha, no? Makita niya nga ganakan gyud ang imong kasing-kasing, atong kasing-kasing nagasalig gyud kaniya, makapasar gyud ang test, no? So muna diri, no? Usa sa paagi gani kanang kagutom, no? Unsay wa tek trabaho. Usa na sa paagi sa paghambol sa Ginoo kanang mo give up ba gyud ta? No? Ako imagine naka-experience magyugana sa panahon na bagong Christian, di ko kibawag asa kong makaon, no? Pero wala man ko mo give up sa Ginoo, kasi sa Ginoo na natay daghang mga banalangin nga nakita karon, no? So muna nga dili kita mo doubt, dili ta mo nga wa naman ko ikuan ron, maning kamot gyapon ta, no? Because God is able, no, to kana siyang test us, and kung mapasar ta, pwede gyud niya i-bless in whatever, no? So I hope di ta mangitag paagi, no? Di ta mangitag mga whatever excuses or reasons, alibis, and so on. Rabi na akong pag-alagad sa Ginoo atong hisgutan, no? Atong pagsimba, atong pag-alagad, and so on. Because God sees everything. Remember sa iyang usa sa iyang iyang gahom, kaya niyang makita even ang secret things sa atong kinabuhi. Okay, so i-remind ko no sila dito, aron ko ta makasabot nga ang tao dili ta nagadepende sa tinapay lamang, kundi matagpulong sa Dios na magagula sa atong sa baba sa Dios. So muna question, no? Kung kita mapuno lang maka-feed lang ta sa atong self diha sa pulong sa Ginoo Sunday, no? Basin kulang ra na, no? So dapat gyud ta every day, no? Kita sama sa nagakaon tag tinapay kada adlaw, magkaon pud tag pulong sa Ginoo kada adlaw unta, no? So do natin mga activities atong mo participate ta, no? Mangita tag paagi rather than mangita tag laing mga ang Ginoo na mo adjust sa ato. Kay kana that's not faith, but we are already testing God. So I hope mo pass sa tanan sa test of God. Okay, so I hope makita nato ni siya nga upat ka mga butang na kung ihatag dali ra hunduman.
Have faith in God, no, aron makuha nato kining mga kanunayng panabang sa Dios, no? Have faith in God, entrust your life to God, learn from the words of God, daghang examples, no? And then pass the test of God. So with that, dako kayo siya og ano, kana siyang katabang sa ato, no? Anyway, kung tanaw na to dire, gipakita gyud Ginoo, no? Nga kung buhaton na to siya, mo pasarta sa iyang kuan. Ato gani kuno mga silina dili gani madunot, no? Ang ilang sila sa una, no? Ilang silina wa gid madunot for 40 years. Ang ilang mga tiil wala gani makabaton og paghubag-hubag. No, katong mga faithful ha, pero katong dili faithful agi pamatay po nas Ginoo, tinighanan nila. So mo na nga ang faithful gyud magmo-bless gyud in the end, no? So mo na siya, know in your heart that as a parent disciplines a child, so the Lord your God disciplines you. So muna nga kung say natin mahitabo sa atong kinabuhi, dili na sa ingon nga wala lang taghigugmas Ginoo. Gidisiplina lang ta aron mabalik ta, no? Say man gud malimot man gud ta labi na sa atong kadagaya, no? Daghan na kay tag resources, we can go away, we can go with bisag asa ta lugar, no? With the gadgets that we have, pwede ra ta nga bisag simba nag-travel ta, gadagan ta. Kanang nga no, dili na siya maayo nga natugi tagaan yung paghatag ta. Wala to gihatag time gid ngadto sa Ginoo, no? Pagsimba kan gid da, in place gid da, naghatag gid tag panahon di kay nakuri-kuri pagyapon tag aning mga butang nga dili related sa simba. So likado na siya, no? So I hope mga kaigsunan atong basig mapalpak niyo sa atong test sa Ginoo. The gadgets that we have, the convenience that we have, that can be a test also. Kung mapalpak ta diha, basin di dato madawat ang iyang perpetual health. Okay? So atong introspection, no? So have faith in God. Do we really fully trust God? No? Akong gidoble, really fully trust in God. Mao ba gina atong ginabuhat karon? Or we still wallow in fear and doubt? No? Naagya punta galunang gihapon ta sa kahadlok ug sa mga kabalaka. No? So please let us repent kung mao na ato situation nata sa last, no? Entrust your life to God, no? So are we carrying the burden of doubt and fear, or we are resting in God's embrace? So muna siya atong no, naon karon, no? Unsa man gyud sa atong kaugalingon, nagapasan pa bata sa kabugat sa atong mga pagdudag mga kahadlok, or kita karon nagapahulay diha sa mga paggakos sa atong Ginoo, no? Kay si Christ nagsaad gyud, come to me, no? So I hope mga kaigsunan, no, nga wala naata ning we are resting in God's embrace. Kung naata diri sa nagcarry pa ta sa burden of doubt and fear, repent. So ato nang i-connect sa kang angyad, no? Learn from God's words, no? Diya makita nato, no, nga naman may example, no? Are we learning from from the examples in the Bible, or are we we are still doubting of God's power, no? So kung nag-doubt ta sa God's power, let us repent, no? Kaya dili gid na siya maayo, no? I hope ang Bible will be enough to give us examples for us to learn. Ang last is pass the test, no? Do we easily give up, no, when God's testing comes, or we persevere amidst life's trials? Okay, so muna question nga atong hunaon ato iusisa ang atong kaugalingon, no? Introspection man, no? Atong hunaon sa atong kaugalingon sa magyud ko karon, mo give up ba ko dayon sa mga pag-test sa Ginoo, whether positive or negative, or mulungtad gyapon ko bisan pag unsa ka ligon o sa kagrabe ang pagsulay sa Ginoo. Okay? So kung kita mo give up ta dayon, my advice is repent. So with that, I hope it's easy to understand the acronym for help, no? God is our perpetual help, true perpetual help. And then I hope ato siya ikinabuhi ang iyang mga pulong na tunatunan karong butaga. Daghang salamat ug ginaot nga dunay napupo sa maong lesson nga atong itan-aw karong butaga.